Kaya tanging Panginoon ang nakakaalam kung ano yung ibibigay, kung ano ang dapat. Kahit sabihin natin may destination ka na Okay? Tapos, mayroon kang kalagdagang hiling, maaaring higit pa dun sa kanyang plano o maaaring kulang sa kanyang plano. Wala pong nakakaalam sa katalinuhan ng Panginoon. Kaya po tayo nananalangin paulit-ulit Okay. Tinitignan po ng Panginoon kung ano yung gravity ng hiling natin sa ating panalangin. Tinitignan niya kung ito'y nararapat o hindi. Kaya ko po kasi natanong, yung next generation, masyadong mahina. Ito yan. Mahina. So kung hindi mapibigay yung gusto, nagkakaroon ng mental illness. Yung po mga tinatawag na depression. Kaya po yung tanong ko, para sa kabataan, ano ba yung dapat na kailangan nilang malaman pagdating sa panalangin? Lalo na, kasi merong verse ka kung ginamit na umiling ka sa aking pangalan. Yun po. Kasi Humiling ka sa pangalan ng ating sa pangalan ni Jesus. Ganon. Baka po kasi nandun sila na kapag ginamit nila yun, alam kong ibibigay ng Diyos sa akin ito. Tapos hindi naman mangyayari kasi may plano ang Diyos sa'yo. Tapos dadating na dun sa mental illness kasi hindi niya makuha yung gusto. Kaya, totoo yan po, dahil yung panahon to. Ang akin lang po kasi, sa turo na sinasiwalang natin dito, malaki ang bahagi ng magulang o ng guardian ng bawat kabataan. Kasi, sa mga lumalabas, nagiging mahina po ang kabataan. Kung ang ating mga, hindi natin masusubaybayan ang ating mga anak, lalo na pagdating po sa mga gawaing may kinalaman sa paglilingkod sa Panginoon, nadadivert ang kanilang isip, ang kanilang paniniwala. Kung kaya, lumalaki silang mahina. Sa ngayon, ay hindi natin alam kung saan patutungo ang kapalaran ng mga kabataan, ngunit kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, tayong mga henerasyon sa ngayon, ang may responsibilidad na ituro sa kabataan kung ano yung tama. At ipaintindi natin sa kanila yung mga bagay na kung saan ay makakapagpalakas ng kanilang pananampalataya. Ngayon kasi ang ginagawa ng mga magulang, hinahayaan na lang nila yung mga anak nila, o bahala ka nang makinig dyan, o bahala ka, intindihin mo yan. Kaya kailangan ng magulang ay patuloy na susubaybay para yung maling paniniwala sa panahon na kailangan ng mga anak ng magtanong, nakaantay o nakaabang ang matanda para ipaliwanag sa kabataan kung ano ang tamang paniniwala. Yun po ang gabi, yun po, kaya po tayo may edad, may mga anak lalong-lalo na po ngayon. Huwag po nating ipagkatiwala sa media o sa kapitbahay o sa ibang tao ang pagtuturo para sa ating mga kabataan. Kasi mas higit na binibigyan kayo po ng tiwala at pinakikinggan kayo bilang mga magulang at mga guardian ng inyong mga anak. Dahil pa po siguro katanungan at ano po. Kung meron po kayo pong ilang mga gustong topic na i-discuss natin sa mga susunod upang lalong lumawak ang ating kaalaman, lalong-lalo sa buhay na ito, pagtutulong-tulungan po natin sa mga tagapagligid. Si Brother Jobert, wala po kayong tanong? Meron po. Meron po. Meron, Brother Jobert. Wala. Siyempre, binibigyan pa po natin at pininervous yung kaso. Kung wala na po, kasi malapit na ang araw ng mga patay. Uno, remember, bakit dinadasalan ng patay? Kanila na yun. iba po yun. Yung po ay bahagi ng kultura nating mga Pilipino.
yung pinagdadasal po ang mga patay. Pero sa ating pong katuruan, ito po ang tandaan po natin, sa ating pong pinagkaturuan, ang patay po ay hindi na natin may pagdadasal. Dahil lahat po na ginawa niya, habang siya'y nabubuhay, doon po siya puhusgahan habang siya'y buhay. Kapag po siya'y patay, wala na po tayong magagawa para iligtas pa natin ang kanyang kaluluwa. Hindi na po natin siya maaari pangunahan ang desisyon ng Panginoon sa ganung bagay. Yun po ay dahil sa kulturang Pilipino na minana natin sa mga kasuhan. Ibig sabihin, Pero wala po yun. mali pala yun, mali. Mali po. Wala sa Biblia. Kung mayroon tayong dapat ipanalangin ang ating mga sarili bilang ating buhay, bilang mga buhay, tayo po ang dapat nananalangin para sa ating sarili. Hindi po doon sa patay na kung saan ay wala na pong Kasi sa Katolik, may iligtas pa nila yung patay eh. Yun na po ang mali. Kaya po yung naturuan na yun Pero, ay hindi natin pinikilala. Kahit mahal na mahal mo na matay, nanay mo pa yan, tatay mo pa yan. Kapag hindi siya naging mabuti sa kanyang pamumuhay, ang Panginoon po ang Diyos. Okay po. So, muli sana po sa mga susunod na gawain, sa susunod na mga pagtitipon natin, ay ito na lang po ang walang nakaupo ha. Sana po ay lalo tayong maglingkod sa ating Panginoon. At pag-alatin natin ang ating mga pakipag-ugnayan sa ating Panginoon. Let's all sing para sa huling awitin po ay subukan natin ito po. Masaya. 668 po. At kakayo tayo ng mapayapa. Pangunan tayo ni kapatid na Ryan? Brother Ryan, para sa panguling panalangin. Dito po sa bandang huli, 668. Our God, He is alive.